Magandang umaga po sa lahat. Behind me is the National Museum of the Philippines, Sulu, and it is located here in Bangkal, Patigul, Sulu. This is one of the pride of the province of Sulu. So in this video, as project of the Mindanao Creative and Cultural Workers Group, we will be featuring this museum. Of course, we will be guided by our museum guide, Ma'am Sol, and later on, we will listen to her as she explains the inside contents of this museum. So, let's go! Welcome to the National Museum of the Philippines, Sulu. Ayan, kasama ko po ngayon ang ating museum guide, si Ma'am Sol. Ma'am Sol, maybe you can tell us about the short history of this museum? Yes, Ma'am Ada. No? Good afternoon po. Welcome to National Museum of the Philippines, Sulu, and also thank you sa Mindanao Creative and Cultural Workers Group from visiting Sulu and also coming to the National Museum. So, ang National Museum of the Philippines, Sulu po, started 1982, but we were under Provincial Museum and Library. And then, 1994, nakuha na po kami ng central office. So now we are under the National Museum of the Philippines Central Office na po. And then 1997, formally po na-open kami sa public. So, right now, ma'am, marami ring mga pumupunta dito na visitors. Yes, ma'am. Opo. So, kasama na po kami sa mga itinerary ng mga different group tours, gaya po ng mga provincial tourisms, ng mga iba't ibang municipal tourisms, at mga private na mga travel and tours po. So, Ma'am Sol, may gusto ka bang sabihin sa ating mga viewers? Lalo na yung mga viewers natin na hindi pa nakaka-visit dito sa Sulu. Maybe you can come and see the beautiful museum here. Yes, Ma'am Sol? Yes po. Thank you, ma'am. No? So we are inviting everyone po to visit the National Museum of the Philippines, Sulu po every day. We are open po from Monday to Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. po. Alright. So, they can visit anytime, no? Ang galing naman. So, ito ang aming Lepo boat. So, gamit ito ng mga badyaw. So, kung mapapansin nyo, ma'am, meron siyang bubong kasi ginagamit na din nila na bahay. Kaya tinatawag siyang Lepa Houseboat. So, kung mapapansin nyo din, ma'am, meron kaming mga ukil. So, yan yung parang palatandaan ng owners. And then also, ma'am, hindi sila gumamit ng mga pako. Dual pins po yung mga ginamit nila. So, yung mga decks po na yan, pwede po yung tanggalin. Tapos, dyan po nila nilalagay yung mga gamit po nila. So, ang mga badyaw po kasi mga sea gypsies. So, nagmumove po sila from one coastal area to another. So, ito po yung gamit nila. So, dyan sa storage, pwede yung mga food nila, no? Yung mga kumot or whatsoever. Yes po. Tapos, it can house 6 to 8 persons. Tapos, they build this on their own. Yes, ma'am. Opo. So, ganun po sila mga ka-artistic, yung mga badyaw po. So, dito naman, ma'am, no, ito yung mga iba't ibang musical instrument po na ginagamit po ng mga tao. So, meron po tayong ahong, meron po tayong kulintangan, tapos ito naman po ay ang ganda. So, ginagamit po ito sa may mga festivals, kaya po ng mga kasal. Yes. So, may ginagamit din dito, ma'am, no? Yes po, meron po tayong spider na ginagamit. Oo. Do you know how to play? Hindi ko po. So, dito naman, ma'am, nakalagay no, ang aming mga religious belief and education. So, ito po yung gamit sa dasal, para po sa lalaki, para naman po sa babae. So, may inaaral din po kaming Quran. So, pag natapos po yan, may tinatawag po tayong pagtamad. So, sa pagtamad po, ang mga estudyante po ang nagbibigay ng kanilang gift sa kanilang mga Arabic teacher. So, pwede po, ganyan po, isang maligay, o di kaya naman po, lukundri. Anong term nun, ma'am? Lukundri. Lukundri. Yes. Ako, ngayon lang ako nakakita din nito. Yes. So, karamihan kasi ang binibigay talaga is the maligay. Yes, so ito lang yung familiar na. Ito yung madalas. Very common. May mga manok pa and money. May pera, opo. At saka mga loan na delicacies. Food. So ito, pero dito ma'am, meron pa rin. May mga iba pa rin po. May naggaganito pa rin. May mga iba pa rin po. Yes. Oo. Pero itong tutup. Ito naman po, food cover po yan. Oo. Pero ngayon, rare na lang yung tutup, di ba? Parang more on plastic na. Yes, dahil may mga commercial na galing sa labas, yes, na mas medyo mura at mas matibay din. Pero yan, traditionally, ginagamit talaga as food cover. Pero may mga groups pa rin tayo na nag-advocate for this. Gumagawa pa rin sila niyan. Yes po, especially po sa munisipyo ng Patigul. Usually sa Patigul. Yes. Okay. That's very good, no? At least ma-preserve pa rin yung traditional cover.
So dito naman po ma'am, no, makikita niyo po ang mga iba't ibang industry po ng mga kababaihan po namin. So meron po tayong yung Pacific weaving dito po. So ito po yung looms na ginagamit. So kung mapapansin niyo po yung mga designs po, ano yung colors po. So meron po yung always 4 corners at saka isang box sa gitna. Sa kabila naman po, mapapansin niyo po, yan naman ang aming paghablong industry. So yan po ang ating hawol at tiyayan. So mapapansin niyo din po yung mga designs, so parang mga flowers. Yes. So kasi sa atin po, no, sa mga Muslims, bawal po sa atin yung figures ng tao. So that's why po, mostly of our designs is related sa nature. So dito po, yung iba't ibang designs ng Pisyarit. Ito po yung mga iba't ibang design. So originally, ito po yung one of the oldest designs. Ito naman po yung mga bago na. So kung mapapansin niyo po, may mga personalized na letter na din po yan na nagagamit. So meron, yes po ma'am. So meron na din po tayong mga smaller version. So tawag po dyan is kambot-kambot. So dito po ma'am, makikita niyo yung mga iba't ibang designs na may mga pangalan po. So we have, ilan yan? 15 designs. Yes po ma'am. So mga commonly used ng mga iba't ibang local weavers So yung second, bawag. Bawag, yes. Bawag. Yes, that's the usog term. From the word bawag. Yes. Pero mas horizontal. O minsan kasi yung B nagiging W sa Yes, bawag. po. I see. Pero ngayon, ma'am, di ba, yung sa Pisyarit natin, we also have yung glittered. Yes, ma'am. Glittered cloth. Yes po. Kasi ngayon po, yung mga weavers po natin, gamit na po nila is mga commercial na mga thread na. But traditionally po kasi is mga natural, no? So ngayon po, bili na po nila yan sa labas. So mga ano na po yan, mga commercialized ng mga glitters, tapos gumagamit na din po sila ng mga lighter colors. Meron ba tayong belief, ma'am, for example, yung Pisyarit, we only wear it sa upper portion of the body or allowed naman siya kahit up and down siya isusuot? Yes, ma'am. So, traditionally, ma'am, no, sa mga research po talaga, it's believed na ang Pisyarit, gamit po talaga yan ng mga kalalakihan as a head cover. Yes. Or as a belt not lower than the waist. Pero ngayon, yung trend ng fashion po, so mapapansin po natin na yung mga kababaihan po, ginagamit na sa mga damit, ginagamit po sa mga bags. So, yung innovation po ng fashion. Kasi meron na rin tayo, di ba, yung sablay, Pisyarit, up and down. Yes, May mga bags din, may mga shoes, pay-pay. Okay. So, part na siya ng innovation Yes, sa opo. But traditionally, modern fashion. yes po, mga kalalakihan po ang gumagamit po ng Pisyarit as head cover. So, dito naman mapapansin nyo, ito yung traditional na house interior. So, parang open hallway. Kasi daw, sa umaga, magiging living room. Tapos sa gabi, ilalatag na yung mga kama, magiging bedroom na siya. Kung makapansin nyo ma'am, may tinatawag tayong luhul gyuntingan. So dati kasi walang mga ceiling. So ang number 1 purpose talaga po niyan is para sa dust. Pero dahil napaka-artistic ng mga tausog na locals, no? So ginawa nila, ginugunting nila ng manual, tapos mano-mano din nilang tinatay. So yan na, ginagamit na ngayon sa mga wedding. So nagiging ano na talaga siya, decorative. I see. So, yun yung na-adapt nating concept pala. Yung dati is practical use pala yun siya instead of ceiling. Yes. So, ngayon, inaano na nila, Tree of Life design. So, according also sa research po, isa sa mga influences ng Chinese sa atin. And in fact, may mga houses din na ganito pa rin yung setup. Yes, even up to now, na very wide yung yung style ng bahay nila. Ganito din. Yes. So, ito ma'am ang aming pandan mats or locally tinatawag na baluy. So, ito yung mga traditional na higaan po ng mga locals. So, dito po sa province po ng Sulu, sa Barangay Luminosa, sa Municipality of Sisi po, yung may pinakamagandang mga pandan mats na ginagawa po dahil nandoon po sa kanila yung may mga finest na mga pandan leaves. Oo. Pero ngayon, hindi na masyadong maraming production nitong mats, ma'am, no? And may explanation yung ibang locals kasi yung production ng material nila hindi na masyadong ganon karami. So, hindi na masyadong tumutubo or if may tumubo man, hindi na masyadong healthy na para magamit dito. So, yun yung isang nakikitang reasons ng mga locals. Pero ang ganda-ganda talaga niya, ma'am. And napaka-comfortable pag ginagamit natin to pagtulog. Parang relaxing yung ambience. Naman namin mga iba't ibang markers po. No? So ito po yung first class ng mga Kastila po dito sa province ng Sulu, 1876.
Yan. Tapos yan naman po, yung markers ng mga US. So, si General Leonard Wood po, yung galing po dito. So, siya rin po yung, ano niyo po, narinig niyo na po, yung General Wood na isa sa Baguio City. So, galing din po siya sa amin. Wow. Tapos ito naman ang mga markers po. So, ang grave marks po ng mga Muslims po, no, meron po kami distinction. So, ito po yung para sa babae, tapos ito po yung para sa lalaki. Tapos sa mga island people po, gamit po namin mga corals. Nice, no? Meron palang distinction yung ganito. Yes So makikita mo from the design, you will know that that Babae. grave is babae or lalaki. So, ito naman mga aming Perlice map. So, design po ito ng Perlice Philippines. So, yung mga places po, gawa po yan sa powderized pearl. So, nandito po yung Sulu. So, nag-represent po ito kung gaano kayo ng ating karagatan. Kasi yung mga sinaunang taga-Sulu po, ang kabuhayan po nila is free diving ng pearls. Grabe, no? Yes po. So, yan po yung mga tinitrade nila with China. So, dito naman, ma'am, iba't ibang artwork ng national artist natin, si Abdul Mani Asha Imam. So, ano po siya? Laki po siya ng CSC Sulu, isa sa mga ating island municipio. Tapos, nag-aral po siya sa UP Diliman, Fine Arts, major in sculpture. So, siya yung gumawa ng dalawang statuas sa baba, yung sa entrance. Gawa niya po yan. At Yung saka sa left and right? Yes po. At saka yung ceramic glass sa province. So, yan po ang litrato niya. 2006 na awarded po siya ng National Artist of the Philippines for Visual Arts. Pero noong 2014, namatay na po siya. So, ito po mga gawa niya po, tawag niya po dyan is Arabic calligraphy. Kasi yung mga yan po, that is Arabic word po, no, yung name of God. So, medyo religious po si Sir. I see. Then, ganun din yung most of his works. Yes, ma'am. Opo. Dedicated po para po sa Islam. Galing, no? Ang dami niyang mga Yes. outputs. So, the whole room sa kanya lahat. Yes po, dedicate po yung para po sa kanya. So, ang mga tausog, ma'am, kilala bilang matapang. So, ito po yung mga armas na ginamit po nila no, laban sa mga iba't ibang mga lahi na pupunta po dito, gaya po ng mga Kastila, ng mga US, or ng mga Japanese. So, yan po yung pinaka-favorite po nila, yung tinatawag nating kalis. So, dahil po sa matalim, yan ang as a sign of bravery. Yeah. So, dito naman po, yung isa is barong. So, ang pinag-drive po nito is ito, yung kabilaan lang po, no, yung matalim na gamit. So, meron po tayong bilang kilala na local warrior po sa Ima Village. So, ito po yung gamit po niya nung lumaban po sila sa Sabah. Yung mga Chinese porcelains naman. So, ang mga locals kasi ng mga Tausug, na-establish talaga nila yung tradings. So, ang mga China, dala nila is mga tela, at saka itong mga porcelain. So, ang mga Tausug naman ng mga locals, ang bigay naman nila is mga corals and pearls. So, ito po is mga donated po ito, magaya rin po noon. May mga locals po, pag may mga nagpapagawa ng bahay, nakuhukay po nila, dinodonate po nila. Ito may mga iba't ibang collection ng mga brass. So, ito naman po is galing sa mga Japan-Indonesian traders. So, mapapansin niyo po na yung mga laruan ng mga princess. So, ganyan po talaga sila dati. Social na, made of brass. Cute. Naboboard din pala sila dati. Yes. So, yan po yung mga laruan nila. Tapos may mga collections din po kami ng mga spitting bowls, mga iba't ibang containers, at saka po yung mga betel nut cases.